Hello po Sir Kira. Syla Bear po ulit. Maraming salamat po at napili nyo yung nauna kong kwentong ibinahagi rito. Yung may title na Nag-Time Travel sa Panaginip. Nakakatuwa pong marinig yung story ko dito sa channel ninyo. Binigyan nyo po ng buhay ang kwento ko. By the way po, nauna ko nang naisend yung kwento na yon kay Sir Neb. Nagbaka sakali lang ako dito sa channel mo. Baka kasi sobrang busy ni Sir Neb. Medyo matagal na kasi yun. This is my second story na isi-share sa channel mo, Sir Kira. Tatakbo ang kwentong ito patungkol sa babaeng nakaitim tulad ng pangako ko sa unang story ko. Ikukwento ko siya at si Tropa. Paalala lang po, hindi ko po ipagpipilitang maniwala kayo sa kwento ko. Ang akin lang, kwentong horror at creepy experience ko to. Kaya naman simulan na natin. Magtakutan na tayo. Year 2004, nung lumipat kami ng tirahan sa Rizal. Sa pagkakatanda ko, year 2008 or 2009, di na ako sigurado. Nung mga panahon na yan, naiiwan kami ng nakababata kong kapatid na babae sa bahay. May mga trabaho kasi ang mga magulang namin. Si mama ay isang teacher at si papa naman ay isang security guard. Sa pagkakaalala ko, 3 PM ng hapon yon. Nanunood kami ng kapatid ko ng DJ Midnight. Sa mga hindi po nakakaalam, ang palabas po na yon ay sa TV5. Tungkol din yon sa mga kababalaghan at pinangungunahan ito ni Oyoboy Soto. May kakayahan siyang makakita at makaramdam ng mga espiritu doon at ng kung ano-ano pang mga elemento. In short, meron siyang third eye. Tinutulungan niya ang mga ito, lalo na ang mga ligaw na kaluluwa. Kaway-kaway sa mga nakakaalala pa ng palabas na to. Ang tema ng kwento nung araw na yon, pumunta sila sa bahay ng kanilang lola para doon magbakasyon. Luma at tila mansyon ang bahay na yon dahil sa kalakihan nito. Pagdating nila sa bahay, naramdaman agad niyang may mga ligaw na kaluluwa at hindi matahimik sa bahay na yon. Gawa ng napakatahimik na lugar, malayo sa mga kabahayan at matagal nang hindi natitirahan at paminsan-minsan na lang nabibisita. Meron siyang kasamahan nun o pinsan niya yata yun. Pagkapasok nila, kinukuhanan nito ng litrato ang bawat sulok ng bahay. At nung tignan nila yung litrato, may nakuhaan silang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at isang batang lalaki. At tulad ng ginagawa nila sa mga lugar na napupuntahan nila o na-encounter niya, tinutulungan niyang makatawid ang mga ito at para matahimik na rin ang kaluluwa nito. Matapos naming mapanood yon, naisipan kong kuhanan din ng litrato ang bawat parte ng bahay namin. Gawa na rin siguro ng curiosity ko at hilig sa mga kababalaghan, naisipan kong gawin yon. Kasi nung mga oras na yon, parang nabitin ako sa panonood namin. At ewan ko ba, gusto ko kasi yung feeling na kinikilabutan ako. So kinuha ko yung cellphone na hiniram pa namin sa tito ko. Yun yung cellphone na de-camera na de-flip at may keypad. Di pa uso nun yung touchscreen. At ayun na nga, kinuhaan ko ang bawat parte ng bahay. Nagsimula ako sa kwarto, CR, dining table, kusina at salas. Sa bawat litratong nakukunan ko, binubusisi ko lahat ng maigi at pinagsususum ko bawat picture. Nang may napansin ako sa may dining table na litrato. By the way, ang dining table namin gawa sa kahoy at merong nakaukit na flower designs. At meron pa yung diikot na bilog na maliit na lamesa sa gitna na pinaglalagyan ng ulam o anumang handa. Madalas prutas ang mga nakapatong doon. May kalumaan na rin at sa pagkakaalala ko nga, mahigit 1 dekada na sa amin yon. Napansin kong may itim na bilog doon sa may gawing lower right side ng litrato.
Kaya naman isinom ko agad. Hindi ako makapaniwala nung una. Ang ginawa ko, kinuhanan ko ulit ng litrato yung mismong spot na yon. At baka ako nakachamba lang o baka masyado lang naging malikot ang isip ko. O baka napagtitripan lang ako ng mga mata ko. Sa pangalawang pagkakataon ay meron pa rin ganoon sa litrato. Isinom ko ulit. Nung time na yon, may duda pa rin ako kung totoo nga ba yung nakikita ko o hindi. Baka epekto lang yon ng napanood namin ng kapatid ko. At para talaga makumpirma, kinuhanan ko ulit ito sa pangatlong pagkakataon. At doon ko na nga napagtanto na hindi nga ako ginogoyo lang ng mata at isipan ko. Meron talaga. Itim na bilog at kapag isinom mo ay may imahe ng isang babaeng mahaba ang buhok. Nakangiti ito sa unang kuha. Naka-side view naman sa pangalawa. At sa pangatlo ay nakakunot na ang noo nito at para bang galit na. Ipinakita ko yun sa kapatid ko at parang bigla kaming binalot ng matinding takot nun. Agad kaming tumakbo palabas ng bahay. Naghintay hanggang sa makauwi sila mama at papa. Ipinakita ko rin kila mama at papa yung litrato na yon, pati na rin sa mga barkada ko. At lahat sila, pare-pareho ang reaksyon. Makapanindig balahibo talaga. Pero bakit siya nagbakita sa akin sa picture? Bakit may ganun sa bahay? Wala naman kaming ibang nararamdaman sa bahay na yon mula nung lumipat kami doon. Naipabless na rin naman namin dati yung bahay. Fast forward po ng 2013. Makalipas ang maraming taon, naghahanda ako noon para simulan ng bagong pagsubok sa buhay bilang isang seaman. Sa tulong ng kasamahan ni Papa sa pagsesekyo, nakahanap ako ng isang local shipping agency sa QC sa Old Balara. Nataon naman na walking distance lang din yung mga relatives namin doon, sa side po ni Papa. Sa hapon pagkakatapos ng trabaho ko doon bilang isang utility o isang kadet, minsan ay umuuwi ako sa bahay ni Lola para makasama siya tuwing gabi. Pero madalas ay stay in ako sa opisina. Kasama ko doon si Sir George. Siya yung radio operator. Si Spark kung tawagin namin. Kung saan lang ako natutulog doon. Maglalatag lang ako ng karton tas kumot. Palag-palag na yon. Isang gabi, nagpaalam si Spark na magsisimba daw siya. Huwag ko daw ilak ang pinto para hindi niya na ako gisingin pagdating niya. Baka daw kasi malate siya ng uwi. So ako naman, yes sir lang. After niyang makaalis, naglinis muna ako sa office namin. Tapos kumain at nanood ng PBA. Nang makaramdam na ako ng antok, naisipan kong matulog sa loob ng conference room. Gawa ng malakas ang wifi doon. Nakakarpet na ako, naka-aircon pa. Saan ka pa? Sa loob ng room, merong isang hindi naman gaanong kalakihang dining table. Doon kumakain yung mga boss namin after ng meeting nila. Sa ilalim nun, doon ko naisipang pumwesto ng tulog. Sabi ko pa, mag-a-alarm na lang ako ng mas maaga para makalabas agad ako dito. Baka mamaya makita pa ako ni Spark. So yun na nga, habang nanonood ako ng kung ano-ano sa YouTube, unti-unti ko nang nakukuha yung antok ko. Nang biglang tumunog yung biometric machine na para sa mga empleyado. 3 beses na tumunog yun, tapos nagsalita pa ng thank you. Putek na yan. Kung kailan mag-isa lang ako ngayon dito, saka naman nananakot to. Pagkatapos nun, may narinig akong bumagsak o nahulog na kung anumang bagay sa may bandang pantry. Medyo malakas ang pagkahulog nun. Nawala sa isip ko yung kababalaghan. Baka ako may ibang nakapasok sa opisina. Di pa naman nakalak yung pinto. Di obligado akong tignan nun. Dahan-dahan kong kinuha yung walis tambo. Sabay bukas ng ilaw. Walang tao. Pinuntahan ko yung pantry
Putik, dun na ako natakot at tumindig talaga ang balahibo ko nang makita ko yung TV sa pantry na nakabukas. Pinatay ko yun kanina pagkatapos kong manood Mayroong maliit na mesa doon. Doon naman kumakain yung mga empleyado. Sa ilalim nun, may nakita akong itim na usok na hugis bilog. Sa takot ko nga, hinayaan ko na lang yung TV na naka-on. Tumakbo na ako sa loob ng conference room, sabay talokbong ng kumot. Takot na takot ako nung mga oras na yon. Sabi ko pa, nalintikan na. Haunted pa ata yung office namin. Doon ko rin naalala yung picture na nakunan ko dati sa bahay namin. Kasi ganun na ganun yung itsura nung nasa picture. Dahil doon, mas tumindi ang kilabot ko sa katawan. Hindi ko malaman ang gagawin ko ng mga oras na yon. Maya-maya pa, narinig ko yung paglangit-ngit ng pinto na unti-unting bumubukas. Sabi ko na lang sa isip ko, putik talaga, huwag ka nang pumasok dito. Para na akong maiiyak nun sa takot. Tapos biglang tahimik. Maya-maya, nagulat ako nang biglang sumara ng malakas yung pinto. Gusto ko nang bumangon nun sabay takbo palabas ng opisina. Unti-unti akong sumilip mula sa ilalim ng kumot. Siguro kako wala na siya. Baka bumalik na ng pantry. Hayop na yon. Aalis na nga ako dito. Kako doon na lang ako matutulog lagi kila Lola. Balik ako sa pagkakatalokbong ng kumot. Nagbilang ako ng 3. Sabay bangon at takbo. Yun sana yung plano ko. Nag-umpisa na akong magbilang. 1, 2, 3. Kaso nagulat ako kasi hindi ako makagalaw. Ano tong nararamdaman ko? Parang ang bigat ng katawan ko. Doon ko napagtanto na may nakadagan sa akin. Sleep paralysis? O panaginip lang ba to? Bangungot? Dahan-dahang may humatak pababa ng kumot ko. Nung nahila niya na to hanggang sa leeg ko, yung babaeng nasa picture, nakadagan sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin ko nung mga sandaling yon. Ramdam ko yung pagtusok niya sa pusod ko. Sobrang sakit. Hindi ako makahinga. Tapos naalala kong magdasal. Humingi ako ng guidance sa Panginoon at humiling na gisingin niya ako mula sa bangungot na yon. Tapos nun, biglang nawala lahat ng nararamdaman kong takot. Nakakagalaw na ako, pero mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Tapos nakaamoy ako ng sobrang baho. Nakapako yung dibdib ko. Sobrang baho. Pagmulat ko, si Spark katabi ko. Yung ulo niya nasa may bandang tiyan ko na. Lasing na lasing. Sinukahan na pala ako. Putik na yan. Ubot-ubad pa ang loko. Sa kabila nun, napathank you Lord pa rin ako dahil panaginip lang pala ang lahat ng nangyari. Binuhat ko si Spark papunta sa higaan niya. Tapos binihisan ko na rin. Kawawang matanda, dinaya siguro sa inuman. Magsisimba daw. Putik na to, sinukahan pa ako. Pasintabi po pala sa mga kumakain ngayon. Matapos kong linisin yung mga kalat ni Spark, naligo na rin ako. Tumingin ako sa orasan. 3:00 na pala ng madaling araw. Buti na lang makakatulog pa ako ng 3 oras. Halos 7 months din ang itinagal ko sa opisina at may magandang balita na para sa akin. 5 days na lang maglalayag na ako sa barko. Mahigit 6 months akong nagtrabaho sa barko
bilang isang kadet at na-enjoy ko naman ang buong kontrata ko dahil sa magandang samahan namin doon ng mga katrabaho ko. Halos naikot ko rin ang buong Pilipinas. Sulit na sulit at marami akong natutunan. After ng kontrata ko sa pagiging kadet ay umuwi na ako ng Rizal para magbakasyon. Sa halos 6 na buwan kong pagtatrabaho doon sa barko, marami akong gustong gawin. Lalo na maglaro ng basketball. Nung malaman ng mga barkada ko na nakauwi na ako, niyaya agad nila akong mag-inom. Sabi ko naman, basketball muna kami. Kahit mga 2 games lang. Tapos sa gabi mamam naman kami. Di yun na nga. Nakapaglaro kami ng 3 games noon. At nung dumilim na, matik na, shot na. Halos 3 kahong Red Horse ang naubos namin noon. Suray-suray ako pag uwi ko sa bahay. Sa sobrang kalasingan ko nga, sa sala na ako nakatulog. Nagising ako mga bandang madaling araw dahil sa hangover at sa sakit ng pantog. Ihing-ihi na kasi ako. Hilong-hilo akong bumangon noon sa higaan. Tapos nagpunta ako sa banyo namin. Maganda ang banyo namin dito. Naka-tiles na tapos may shower pa. Binuksan ko yung ilaw ng banyo. Pero hindi ko makapa yung switch ng ilaw. Siguro dahil na rin sa sakit ng ulo ko. Pumasok na lang ako noon sa loob ng banyo. Pinili ko na lang buksan yung salamin ng ilaw namin. Pagbukas ng ilaw, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ibang refleksyon ang nakita ko sa salamin. Hindi ang sarili ko, kundi yung babaeng nakaitim. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko noon. Dahan-dahang lumabas ang kamay at buhok niya sa salamin. Sobrang tinding kilabot ang dumaloy sa buo kong katawan noon. Nakakapangilabot ang mukha niya. Halos purong itim lang yung mata niya. At ang kulay ng balat, sobrang putla. Nung dumampi ang mga kamay niya sa mukha ko, sobrang lamig ng palad niya. At nang mahawakan niya ang buhok ko, unti-unti niya akong hinihila papasok ng salamin. Wala akong magawa nun. Doon ko napagtanto na nasa bangungot na naman ako. Nawala yung mukha niya sa salamin. Pero yung kamay at buhok niya, nandoon pa rin, nakahawak sa buhok ko. Nakita kong nag-iba yung refleksyon sa salamin. Nakita ko na ang sarili kong nakahiga sa sala. Nagpupumiglas. Gusto kong ipitik ang anumang parte ng katawan ko. Pero hindi ko magawa. Nagdasal ako sa isip ko tulad ng dati. Humingi ako ng guidance sa Diyos. Humiling na wag niya akong pabayaang makuha ng babaeng itim na yon. Nabigyan niya ako ng lakas. O magpadala siya ng kahit na sinong pwedeng makatulong sa akin para magising ako. Kahit sila mama o papa o kahit yung kapatid ko. Maya-maya nga lang, may gumising na sa akin. Pagod na pagod akong bumangon mula sa pagkakahiga ko noon. Pagkamulat ko, takbo agad ako sa kwarto namin. Nagising ko si mama. Sabay tanong niya ng bakit. Ano daw ang nangyayari sa akin? Bakit daw pagod na pagod ako? Sabi ko sa kanya, doon na muna ako matutulog dahil binabangungot ako sa sala. Nang makahiga ako, napaisip at nagtaka ako. Sino pala yung gumising sa akin? Basta, kung sino man yun, thank you Lord. Kinaumagahan, bandang 7 a.m. Nag-aalmusal ako nun, kape tas yosi muna. Kahit may hangover pa, may usapan kasi kami ng barkada ko na magmo-morning club kami. Basketball. Gusto ko ring ikwento sa kanila yung bangungot ko kagabi. After 2 games, naginhawahan na ako. Sarap talagang magpapawis, tanggal ang mga alak-alak sa katawan. Tambay at kwentuhan muna sa court hanggang magtanghalian. Lagi namin yung ginagawa tuwing umaga, after ng papawis sa court. Habang nagkukwentuhan,
Nabanggit ko sa kanila na binangungot ako nung gabi. Ikinuwento ko sa kanila lahat. Alam din kasi nila yung tungkol dun sa babaeng nakaitim na napicturan ko dati. Sabi ni Tonton, baka daw sobrang pagod lang ako nun. Naka 3 games nga kasi kami. Sabi naman ni Pipoy, baka naman nasobrahan lang daw ako ng mamam. Siya nga rin daw masakit ang ulo kanina paggising. Nung mga oras na yon, pinipilit kong isipin na sana nga yun na lang yung dahilan kung bakit ako binangungot nung gabi. Pero parang hindi kasi ako kumbinsido. Tapos nun, nag-aya nang umuwi si Kaloy. Kain daw muna kami ng tanghalian. Hapon na lang ulit ang balik. So umuwi na nga muna kami sa kanya-kanyang bahay para mananghalian. Sobrang init ng mga panahon na yon. Sa pagkakatanda ko, summer ata nun. Pagkatapos namin kumain nila mama, nahiga na muna ako sa sala. Nanood ng Wawawin. Maya-maya pa, may narinig akong kalembang ng ice cream. May naglalako ng ice cream sa labas. Medyo inaantok na ako nun. Tapos maya-maya, lumapit yung kapatid ko. Bili ko daw siya ng ice cream kasi sobrang init. So binigyan ko siya ng 50 pesos para dalawa sila ni mama. Habang ako, nakahiga pa rin at nanunood ng TV. Pumikit ako saglit. Gusto ko lang sanang umidlip. Pero medyo mainit kasi yung hangin na binubuga ng electric fan. Kaya naman napagpasyahan ko na lang na sa court na lang tumambay para doon magpahangin. Pero balak pa lang yon, hindi pa muna ako bumangon. Nakikinig lang ako kay Willie. Tapos dumating na yung kapatid ko. Inalok niya ako ng ice cream. Sige lang ka ako. Tapos noon naramdaman ko na pinuntahan niya na si mama sa kwarto. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung ano bang nangyari sa akin ng mga oras na yon. Kasi habang nakahiga at nakapikit, naririnig ko pa rin yung boses ni Willie. Tapos bigla na lang akong hindi makagalaw, hindi makapagsalita, ni idilat yung mata, hindi ko magawa. Ano bang nangyayari sa akin? May sakit na ba ako? Maya-maya pa nga, may naramdaman ako sa ilalim ko. Sobrang lamig. Tapos may mga kamay na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Para niya akong niyayapos mula sa ilalim. Kasabay noon, may mga buhok din na pumulupot sa leeg ko. Lintik na. Buhok na naman. Huwag mong sabihin yung babaeng itim na naman to. Doon ko napagtanto na nakadikit na pala ako sa katawan ng babae na yon. Naramdaman kong lumulubog kaming dalawa sa higaan ko. Hindi na rin ako makahinga ng maayos. Unti-unti na akong nawawalan ng malay. Nung mga oras na to, habang nararamdaman ko ang mga bagay na yon, naririnig ko pa rin yung boses ni Willie sa TV. Ibig sabihin, nandoon pa rin ang diwa ko. Pero bakit ganun? Ano yung nangyayari sa akin? Maya-maya pa ay may bumulong sa akin. Napakakalmadong boses. Magdasal ka. Sinunod ko siya. Nagdasal ako ng taimtim sa isipan ko. Nung mga panahon na yon, halos wala talaga akong alam na dasal. Gawa ng sobrang dalang ko namang pumunta sa simbahan. Hindi ko alam ang sasabihin. Pero tulad na lang ng dati siguro, nung mga dati kong dinadasal. At effective naman. Lord Jesus, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Tulungan mo po akong makaligtas dito. Pakiusap, Panginoon. Gabayan niyo po ako. Pagkatapos kong magdasal, may narinig akong boses. May sinasabi siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hanggat naniniwala ka at buo ang pananalig mo sa kanya, lagi lang akong nasa tabi mo. Iusal mo tong sasabihin ko. At idinikta ng boses na yon yung dasal na idinasal ko sa unang kwento ko
Dinasal ko yon ng taimtim at buong puso. Pagkatapos nun, tuluyan na akong nakagalaw. Ang pakiramdam ko nun parang normal na umiidlip lang. Walang takot at pangamba. Pagkabangon ko, lumabas agad ako ng bahay at tumakbo papuntang court. Nung mga oras na yon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari sa akin. Hindi dahil doon sa babaeng nakaitim, kundi doon sa boses ng lalaking nagpapaalala sa akin na magdasal. Mula nun, naging palaisipan na siya sa akin at tinawag ko na siyang tropa. Kaya sa tuwing titingin ako sa orasan at madalas natataong magkapareha ang mga numero tulad ng 1010, 99 o 1515 na kung tawagin nga nila ay Angel's Hour, alam kong nandyan lang siya sa paligid. Kaya agad akong nagpapasalamat sa kanya. Sinasabi ko na lang sa isipan ko, "Uy, salamat tropa ha." "Nagpapasalamat ako sa iyo tropa. Alam mo siguro na medyo napapalayo na ako kay Papa Jesus ng mga panahon na yon. Kaya siguro rumisponde ka sa akin. Hindi ko na gustong alamin kung sino o ano ka. Basta maraming salamat sa pagpapaalala sa akin na mayroong Diyos na laging nakaalalay at gumagabay para sa atin. Bumalik at lumakas ang faith ko sa Panginoong Diyos dahil yun sa'yo." Simula noon hanggang ngayon, lalo na't pag nasa barko ko, walang sablay ang pagdarasal ko. From day 1 ko sa barko hanggang sa makatapos ng kontrata. Maraming beses na akong muntik mabangungot at parang naging aware na ako nun. Yung tuwing masaya o maganda ang panaginip tapos biglang magiging nakakatakot. Pag nakaramdam ako ng kilabot o takot, napipigilan ko ang mga panaginip na yon. Alam ko kasing magiging bangungot na naman yon, kaya gumigising na ako agad. Lagi tayong magdarasal, magpasalamat at humingi ng tawad sa kanya. Dahil sa paraang yon, alam kong natutuwa siya dahil hindi natin siya nakakalimutan. Malay mo, padalhan ka rin niya ng Anghel de la Guardia. Hanggang dito na lang Sir Kira. Sana nagustuhan nyo at may napulot kayong aral sa kwento ko. Sa susunod, magsisend naman ako ng creepy experiences ko sa barko na nasampahan ko. Paka-shoutout na rin po yung Tres Marias ng buhay ko. Mama Edwina, Sheena Botchog at kay Celine Mamoy ko. Maraming salamat and God bless Sir Kira.